Nagbabalik po ang homepage. Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo patuloy na bumubuhos sa burol ng tagapamahalang pangkalahatan na si kapatid na Eranio G. Manalo. Mga kaanib na taga-ibang bansa nag-book na para makauwi sa Pilipinas. Maraming domestic at international flights fully booked na po sa mga kapatid na nais masilayan ang labi ni KRD. Po tayo ngayon, kasama po natin si Sister Miko at ang kanyang anak na si Brother Nicolas. Galing po sila ng Hong Kong, bumiyahe po ngayong umaga para po makita sa huling pagkakataon ang ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eranio Manalo. How important is it for you to be able to make it today here in the Philippines? Brother Eranio Manalo brings back a lot of memories, and I think it's so important. It's quite undescribable how we feel. We really had to come back. He is so important in our lives. How do you feel about the sudden death of our beloved Executive Minister, Brother Eranio Manalo? I feel the same way as many people. It's very hard to believe. Nalulungkot. Kahit ko siya. Bagamat ang buong iglesia ay nagdadalamhati sa pagpanaw po ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eranio G. Manalo, ay buong puso namang nagtatapat ang bawat isa sa amin na sa kanyang mga huling tagubilin sa pangunguna po naming mga may tungkulin sa iba't ibang kagawaran, sa mga pamunuan, diakon at diakonesa, lahat po ay susundin po namin ang kanilang huling habilin na sana magpatuloy na kami sa kasiglahan, sinupin namin ang aming mga pagtupad, sikapin namin na pangunahan namin ang aming mga sambahayan, makarating kami sa araw ng kaligtasan. Napakalaking tulong po ng naitulong ating yumaong tatay. Siguro kung lahat niyo na po, karamihan po ng presidente, mas malaki po siguro natulong ng ating kaibigan. Pagiging solemn ng okasyon, napaka-importante. No fanfare, just very solemn. Not only because he was a good spiritual leader, pero siya ay personal friend ko. Hindi lang yon, kasama namin sa eskwelahan, sa St. John's, sa San Juan. Nung kami nasa grade school pa. Kaya pag laki namin, kahit na naghiwalay kami ako sa Mindanao, siya dito, palagi kaming mayroong communication. Ang kanyang leadership at humility and for the good of the spiritual life. Very important, and also I notice in Cebu, for example, the members of the Iglesia ni Cristo are law-abiding, disciplined, peaceful, wonderful, fantastic. Fantastic. I have not seen anything like that in the country. Alam mo si KRD, hindi naman siya public figure, no? He stuck to being low profile at saka they took care of his flock. Hindi naman siya nakikialam sa politika. At yun siguro I think he is an example of a leader that separates the state from religion. May separation of state and religion. Para pahayag ang aming pagkilala sa naging papel niya dun sa buhay ng mga mamamayang Pilipino, sa pagkakataguyod niya ng Iglesia ni Cristo bilang isang institusyon sa Pilipinas, at pinalawak pa ito sa hanay ng Pilipino sa ibang bansa. Hindi ba itatatwa na malaki ang influensya niya maging sa politika ng ating bayan, at sana ay maging isang positibong faktor yung kanyang kontribusyon at pagpapatuloy ng INC bilang isang institusyon sa pagpanaw. Alam ko naman na maganda yung ginagawa nila, at the torch will be carried over and handled by Ka Eduardo tsaka ang kanyang mga anak, tsaka yung mga kasama nila, maganda naman ang pakikisama nila
So I hope and wish them well in their endeavors po. Well, of course, maganda at the atmosphere is very solemn naman po. At patuloy pa rin nga po ang pagdagsa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Templo Sentral na nagmula pa sa iba't ibang lalawigan at bansa upang bumisita sa burol ni kapatid na Eranio G. Manalo, ang pumanaw na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia.